Ayan, Alma, continue ko na ulit ha. So, ito yung kwento mo na bibigyan natin ng title na Si Alma at ang pag-ibig na parang unang araw ng klase. O, diba? So, okay. Habang si Alma ay abala sa pag-aaral at pag-aalaga sa kambal, may isa pang dumating na hindi niya inaasahan. Pag-ibig. Kaalis na siya noon, nag-aaral, masipag pa rin at syempre, hindi nawawala ang pakikipagkaibigan. At doon niya nakilala si Alan. Tahimik si Alan, hindi yung tipong maingay sa klase pero may dating. Mahilig sa drawing, lagi may dalang lapis at ang lagi sinasabi, gusto ko magtayo ng mga bahay para sa mga pamilya na nangangarap. So, parang architect in the making ha? At si Alma, bilib na bilib. Ang galing mo naman, sabi niya kay Alan. Pero ang totoo, tinilig siya. Yung kilig na biglang bumabagal ang oras kapag magkasama sila. Parang extra sweet ang hangin. Dahan-dahan silang naging magkaibigan hanggang sa naging something more. Wala man masyadong label noon pero sa puso ni Alma, si Alan, yan ang kanyang first love. Pero dumating din ang panahon ng paghiwalay. Kailangan ni Alma kasi na pumunta na Maynila para magtrabaho. Medyo challenging ang buhay, kaya kailangan ng kumita, kailangan tumulong sa pamilya. Samantala si Alan naman tumutok sa kanyang kursong architecture. Books, plates at puyat ang naging kapartner niya. Walang away, walang drama, pero unti-unti ang dating araw-araw na sulat, naging lingguhan, hanggang naging alaala na lang. Hindi naging sila habang buhay. Pero si Alan, siya ang naging paalala ni Alma kung paanong ang unang pag-ibig kahit di nagtagal ay pwedeng maging tulay sa paglalim ng puso. At si Alma, hindi siya naman naging bitter. Sabi nga niya minsan habang kausap niya si Mama, di naman lahat ng love ay kailangan magtagal. Minsan, sapat na yung naranasan mo kasi tinuruan ka nito magmahal kahit masaktan. So naalala ko, Alma, yung isang araw pumasok si Alan sa restaurant ng pamilya mo. Kasama niya mga kaklase niya. Order lang dapat sila ng pansit. Pero si Alan, parang ibang pansit ang gusto niyang balik-balikan araw-araw. Kasi mula nun, halos araw-araw na siyang nandoon. Hindi nauubos ang order ng tapsilog. Pero mas mukhang busog siya kapag si Alma ang nag-aabot ng tubig. Tahimik lang si Alma pero halata may kilig sa pagitan ng serving tray at ng ngiti. Dumating ang prom, si Alan suot ang kanyang magandang polo, mukhang pawisan at kabado. Pero he did the most Pinoy gentleman thing ever. Kinausap muna niya ang ate ni Alma. Pwede ko po ba siyang isayaw? Simple lang ang sagot. Basta ihahatid mo siya agad ha. Sa prom, parang maliwanag ang ilaw. Mas maliwanag ang ilaw kaysa sa dance floor. Pero sa gitna ng slow music, may tensyon. Kasi tingin ni ate, ang kabado ni Alma parang CCTV. At si Alma hindi na nagtagal. Sabi niya, Alan, uwi na tayo. Baka kasi pagalitan ako ni ate. Alan didn't complain ha. He nodded, he smiled and said, okay, let's go na Alma. Mas lalo siyang humanga kasi si Alma, alam niya kung kailan sapat na ang isang gabi. Ayun na nga, ang hindi alam ni Alan, the next goodbye was silent. Walang sulat, walang tawag, wala nang pasabi. Yung dati-rati nga isang beses sulatan, wala na yun, nawala na nung nag-move si Alma sa Manila. Tahimik, hindi dahil hindi niya mahal si Alan, kundi dahil alam niyang ang landas nila magkaiba. Minsan, mahal mo ang tao, pero mas mahal mo ang pangarap. At para kay Alma, kailangan niyang piliin ang kinabukasan. At si Alan, nagpatuloy din siya sa buhay niya. Walang galit, walang habol,
Pero kung sakaling maalala niya si Alma, ang babaeng minahal niya, sinayaw niya ng 1 oras pero minahal niya naman ng buong puso. Si Alma at ang lalaking nagbalik pero nagtago siya. Eto na Alma ang kwento. So, mabilis ang panahon. Nasa Manila na si Alma, nagtatrabaho, nagpapadala sa probinsya at patuloy na lumalaban para sa kinabukasan. Akala niya tapos na ang kabanata nila ni Alan. Pero isang araw, habang naglalaban ng uniform at kumakain ng banana cue sa kanto, may narinig siyang bulungan mula sa pinsan niya. Ate, si Alan, nandito siya. Naghahanap sa'yo. Boom! Parang tumigil ang mundo. Ha? Si Alan? Ano ginagawa niya dito? At ayun nga, si Alan, ang lalaking minsan niya minahal, ang lalaking iniwan niya para tuparin ang kanyang mga responsibilidad. Nasa harap ng bahay ng pinsan nila. Hinahanap siya. May dalang maliit na bag, pawisan at may bit-bit pang drawing na parang luma na. Dito ba nakatira si Alma? Tanong ni Alan. Pero si Alma, nagulat, nalito, natakot, kinabahan. At nagtago. Oo, nagtago siya sa likod ng kurtina. Hawak ang dibdib niya na parang lalabas ang puso. Sabihin niyo, wala ako. Bulong niya sa mga pinsan. Sigurado ka? Tanong nila. Hindi siya sumagot. Tahimik lang pero parang may bagyong gumugulo sa loob niya. Hindi niya maintindihan. Hindi naman siya galit. Hindi rin siya handang makita siya. Bakit? Hindi niya alam. Baka dahil hindi pa siya handa. O baka dahil takot siyang bumalik sa isang damdaming iniwan na niya. O baka kasi minsan, kahit gusto natin makita ang isang tao, hindi pa pala tapos ang healing natin. At si Alan, umalis na rin, dahan-dahan, may lungkot sa mga mata. Hindi sila nagkita, hindi sila nag-usap, pero sa puso ni Alma, alam niyang iyon ay parte ng kwento niya. Hindi para pagsisihan, kundi para tandaan na kahit ang puso mo ay minsang magtago, hindi ibig sabihin ay mahina ka. Minsan, kailangan mo lang ang oras ng space para muling makita ang sarili mo. Okay, Alma, ito naman. Tungkol naman to dun sa yung nagtrabaho ka. Pero ang title ng kwento na ito ay si Alma at ang babaeng maingay sa likod pero tahimik sa harap. Okay, so nasa Manila pa rin si Alma noon. Nagtatrabaho ng maayos, tahimik lang at laging maaasahan. Maagang pumasok, hindi reklamo palangiti sa mga customer at laging handang tumulong. Pero alam mo, kahit gaano ka kabait minsan, may tao pa rin talagang parang gusto kang hilahin pababa. At sa trabaho ni Alma, meron siyang kasamang babae. Hindi natin pangalanan na mahilig manira sa likod. Kung ano-anong chismis ang pinagsasabi. Plastic yan si Alma. Pasweet lang pero ambisyosa. Nakikipagplastikan lang yan sa boss para mapansin. Ang masakit, wala namang ginagawa si Alma. Tahimik lang siya, nagsatrabaho. Hindi niya maintindihan. Bakit ako? Hanggang sa isang araw, napuno na rin ang baso. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nag-post sa social media. Hindi siya nanggalaite. Nagantay lang siya. Oo, nagantay siya sa labas ng trabaho. Tahimik, nakatayo siya, parang eksena ba sa pelikula. At nang dumaan ang babae, tinawag niya, "Pwede ba kita makausap sandali?" Nagulat ang babae. Hindi niya ina-expect na si Alma, yung tahimik, yung mabait, ay may tapang din pala.
Hindi siya pinahiya ni Alma. Hindi siya sinigawan. Pero kinakausap siya ng diretsyo. May respeto pero may diin. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Pero naririnig ko ang mga sinasabi mo. Kung may problema ka sa akin, sabihin mo ng harapan. Kasi hindi ako papayag na siraan mo ako na parang wala akong karapatan. Napatahimik ka babae, hindi makatingin ng diretsyo. At mula noon, wala na siyang sinabi. Tahimik na lang. Hindi na siya nangulit, hindi na siya nagsalita patungkol kay Alma. Kasi minsan, hindi mo kailangan sumigaw para marinig. Minsan, sapat na ang katotohanan at yung tindig ng isang taong hindi papayag na apihin. Eto na Alma, exciting na chapter ng buhay mo. So, ang title natin dito, Si Alma at ang Tawag Mula sa Amerika. Isang araw, habang abala si Alma sa trabaho, may tumawag sa kanya mula sa malayo. Alma, this is your tita from the States. Napatayo siya, kinabahan, napangiti. May ipapakilala ako sa'yo, sabi ng tita niya. His name is Mike. Mike Kiger. Amerikano. Mabait daw, tahimik. May magandang trabaho. May mabuting puso. At si Alma? Well, curious. Hindi naman siya naghahanap ng love story pero who says no to a polite American guy na may charm at respeto? Nagkausap sila, konting tawagan, sulatan, kwentuhan, tawanan, hanggang sa isang araw. Alma, sabi ni Mike, why don't you visit me here in Ohio? Gulat si Alma, parang bumilis ang tibok ng puso niya. Ohio? Saan yan banda? May Jollibee ba dyan? Pero game siya ha, at ilang linggo lang ang lumipas. Heto na, naka-jacket, may bitbit na maleta, at may pusong puno ng kaba at excitement. Lumapag si Alma sa Amerika. Springtime, ang hangin, malamig pero sariwa. Ang langit, asul na asul at ang paligid. Maisan, cornfields, everywhere. Wow, bulong niya. Akala ko puro building pero parang probinsya rin pala. Malawak, tahimik, ang daming lupa. At habang sumasakay siya sa sasakyan papuntang bahay ni Mike, tumingin siya sa bintana. Punong-puno ng tanong pero may halong tuwa. Ang daming bago, ang daming hindi pamilyar. Pero sa puso niya, may kapayapaan. Parang sinasabi ng Diyos, ito na ang simula ng bagong kabanata mo, Alma. Huminga ka lang, kasama mo ako. Okay, Alma, ito naman yung kwento ninyo ni Mike. So, itatitle natin ito na si Alma at ang lalaking umupo sa gulong pero tumayo naman sa puso niya. Eto, bago pa man siya lumipad patungong Amerika, kinausap na siya ng tita niya. Alma, gusto ko lang malaman mo, si Mike may kondisyon siya. Noong araw daw habang nagtatrabaho sa bukid, nahulog siya sa traktor. At mula noon, hindi na siya nakalakad. Quadriplegic, naka-wheelchair, hindi na makagalaw tulad ng dati. Pero si Alma, tahimik lang. Hindi siya nagtaka, hindi siya tumakbo palayo. Hindi siya natakot. Ang sagot lang niya sa tita niya, okay lang po, marunong po ako mag-alaga. Kasi ang puso ni Alma, likas na caregiver. Sanay siya sa mga may sakit, sa matatanda, sa sanggol, at higit sa lahat, sanay siyang umunawa. Pagdating ni Alma sa Ohio, parang ibang planeta. Tahimik, malawak, walang jeep, walang palengke, walang manong na sumisigaw ng taho, balot. Pero magaan ang hangin at may amoy ng bagong simula. Pagkababa niya sa sasakyan, ayun na si Mike.
Nakangiti, mahinahon, may dalang bulaklak na hindi niya alam kung paano bigkasin. "Welcome to Ohio, Alma," sabi niya. Tahimik lang si Alma pero sa loob-loob niya, gentleman pala ito. So, hindi siya sanay sa ganitong klaseng lalaki na walang yabang, walang papogi, pero ramdam mong totoo. So, mga susunod na mga araw, pero nung nakita rin niya si Mike sa unang pagkakataon na naka-wheelchair, may mga limitasyon sa katawan, hindi naman siya na-shock, ngumiti lang siya. "Hi, Mike." At sa likod ng wheelchair, nakita niya ang isang bagay na hindi kayang pigilan ng aksidente. Kabutihan loob. Si Mike mabait, mapagpakumbaba, marespeto, wala siyang galit sa mundo, kahit may pinagdaanan siya. Wala siyang drama, tahimik lang pero puno ng pagmamahal sa puso. At si Alma, naramdaman niya na sa likod ng katawang hindi na kumikilos ng buo, nandun ang isang kaluluwang buo at marangal. Sabi nga niya minsan sa sarili niya, pwede na akong umuwi sa Pilipinas ng kontento kasi nakita ko ng isang lalaking totoo. Hindi siya napilit, hindi rin siya nagpakamartir. Pinili lang niya ang magmahal. So, hanggang sa naging politician na nga si Mike, yung love na dahan-dahan, love na walang madali ang halik, love na may respeto, may kwento at may tiwala. At habang unti-unti lumalamig ang gabi sa spring, unti-unti rin namang lumalambot ang puso ni Alma. Hindi niya alam kung saan ito hahantong pero ramdam niya, hindi aksidente ang tawag na yun mula sa tita niya. Hindi aksidente ang paglapag niya sa Amerika. At lalo nang hindi aksidente ang pagkikita nila ni Mike. Okay, Alma, ito naman, itatitle natin ito ng si Alma, ang karaoke queen at ang usapan sa likod ng lumpia. Okay. Pagkatapos ng mga buwan ng pagkakaibigan, ng mga pag-uusap sa ilalim ng spring sky at ng dahan-dahang pagtibok ng pusong handang magmahal muli, Alma decided to stay. Yes, in Ohio, with Mike, the good man in the wheelchair, who made her feel seen. At doon nagsimula ang bagong buhay niya. May ilan ding Pilipinas sa community, kaya siyempre pinakilala siya ng tita niya. At si Alma, likas na maghiliw, mabait, masarap magluto, mapagbigay. Hindi nagtagal, ang bahay nila ni Mike ay naging headquarter na ng mga kababayan. Every weekend, boom, may mga handaan, menudo, adobo, lumpia, pansit, minsan halo-halo pa. Tapos may karaoke pa, yung tipong may plastic folder ng -1, tapos may isang mic lang na pinipilahan. Si Alma, game sa lahat, hostess with the mostest. Halika, kumain ka pa, lagi niya sinasabi. Siya ang taga-init ng kape, taga-kwento, taga-patawa. Pero kahit gaano ka kabait, may ilan pa rin hindi natutuwa, hindi matuwa. May ilan na nagsimulang maliitin siya. Hindi marunong mag-drive? Ano ba yan? Palagi nasa bahay lang. Feeling close. Umuupo lang yan sa success ng asawa niya. At nang tumakbo si Mike sa public office at nanalo, naging politician's wife si Alma. Mas lalong dumami ang mata na nakatingin. Pero hindi lahat ng mata ay nagmamahal. May mga nagselos, may mga nagduda, may mga bumaba ang tingin sa kanya, hindi dahil sa kasalanan niya, kundi dahil sa sariling kakulangan ng iba. Masakit, hindi niya pinakita pero ramdam. Yung mga dating kumakain sa lamesa niya, unti-unting umiwas. Yung mga dating kakantahan niya ng "Dahil Sa'yo", naging tahimik kapag dumating siya. Pero si Alma, hindi nagbago, tahimik lang.
tumuloy sa paglilingkod, sa pag-alaga. Kasi ang puso niya hindi para sa papuri ng tao, kundi sa Diyos at sa pamilyang minamahal niya ng totoo. Ito, naman ha, yun namang chapter na ito, bilang ikaw ang misis ng politiko, pero hindi pa rin nagbago. Ito na ha. Nung si Mike ay nanalo bilang public servant sa Ohio, nagbago ang takbo ng buhay nila. Biglang may mga meeting, may mga event, may mga tao na dati tahimik lang, ngayon biglang nagpaparamdam. At syempre, kasama si Alma. Hindi siya sanay sa spotlight, pero hindi siya natakot. Hindi siya nagpapa-beauty parlor palagi. Hindi siya nagpapa-style coach. Nagdamit lang siya ng maayos, ngumiti at tumayo ng taas noo. This is my husband and this is life God gave me. Yan ang sabi niya. Pero sa likod ng ngiti, alam niya, mas madami ng matang nakatingin. Lahat ng kilos niya ini-interpret. Lahat ng salita, sinasala. Minsan, magluluto lang siya ng pansit sa committee event, may maririnig pa siyang bulungan. Ay, yan na yung first lady ng county natin. Nagluluto pa rin? Minsan naman, tahimik lang siya nakaupo sa isang program, tapos may lalapit. Ay, diba, ikaw yung walang driver's license? Ikaw yung hindi marunong mag-drive? Pero hindi siya sumagot ng masama, hindi siya pumatol, hindi siya nakipagkompetensya. Kasi si Alma, hindi kailanman pumasok sa laban na kailangang manalo ka sa tao. Ang gusto lang niya, maglingkod sa asawa niya, sa pamilya, at sa Diyos na laging kasama niya. Naging kilala siya hindi dahil maingay siya, kundi dahil hindi siya kailanman nagpakasama kahit kaya naman niyang gumanti. Tahimik lang siya pero ramdam ang presensya. Ang mga tao, napansin din niyo ang kalaunan. May isa pang tumayo minsan sa isang gathering at nagsabi, hindi man siya pinakamaraming salita sa kwatong ito, pero siya may pinakamaraming puso. At si Mike, proud na proud. You don't need to be loud, Alma. You already lead. Just by being you, you are leading them. Okay, Alma, ito naman ay tungkol sa mga birthday parties sa courthouse. Then I'm gonna title this as si Commissioner Mike at ang lutong puso ni Alma tuwing Pebrero. So, sa loob ng 16 na taon, si Mike Kiger ay nanilbihan bilang County Commissioner sa Ohio. Hindi lang siya kilala sa pangalan, kilala siya sa tiwala ng tao. Tahimik, tapat, maayos, matalino, maayos magdesisyon at laging inuuna ang kapakanan ng komunidad. Pero alam ng lahat na sa likod ng matagumpay na commissioner, may isang asawang tahimik pero makapangyarihan sa suporta. Si Alma. Tuwing Pebrero, kapag birthday ni Mike, may isang tradisyon na hindi nawawala. Fiesta sa courthouse. Hindi uso ang caterer, hindi uso ang fancy party planner. Si Alma mismo ang nagluluto. Oo, siya sa kusina, maaga pa lang gising na. Misa nga hindi siya natutulog. Naka-apron, pawisan, pero masaya. At ang menu ay nako, parang piyesta sa probinsya. Pansit kasi pampahaba ng buhay ni Mike. Fried chicken, paborito ng mga taga-courthouse. Lumpia, golden rolls of joy. Salad, para kunyari healthy. Cake, syempre, dapat may birthday cake. At kung minsan pa, may leche flan, at may kutsinta, at kung anik-anik na luto ni Alma na pinipilahan. Pagdating sa opisina, amoy na agad ang pagkain. Yung tipong kahit seryoso mga tao, biglang may ngiti sa hallway. Birthday ni Commissioner Mike, today, di ba? Yung asawang Pilipina niya, nagluto na naman. At hindi lang ito simpleng handaan, ha? Ito yung paalala sa mga tao na may pagmamahalan sa gitna ng serbisyo.
na may kultura at kalinga sa likod ng pamahalaan. Hindi ito party para magyabang, ito'y celebration ng buhay, pamilya at pasasalamat. At si Alma, tahimik lang ulit sa isang tabi. Tinitignan si Mike habang tinatawanan ng mga empleyado. At sa puso niya, alam niya, hindi niya kailangan tumakbo sa pwesto. Kasi araw-araw, tumatakbo siya para alagaan ang puso ng asawa niyang naglilingkod sa bayan.